Bilyonaryo nakita ang apat na batang lalaki sa banyo ng kanyang opisina. Nakamukhang kamukha niya. Paano nga ba ito nakapasok sa office? At sino ang ina ng mga to? Sakit ng ulo ko. Sahad nga ni Leo nang makapasok na sa kanyang opisina. Nang biglang, "Bilisan niyo!" Ani nga ng isang maliit na tinig. Nanlaki ang mata ni Leo nang makita ang apat na batang lalaki na sa kanyang tansya ay 4 na taong gulang pa lamang. "What are you doing?" Tanong ni Leo sa mga bata na nagulat sa kanyang presensya. Sorry po, naiihi na po kasi sila Levi at Luke kaya sinamahan po namin ni Axel. Ani pa nga ng isang batang lalaki. Hindi inalis ni Leo ang tingin ng batang lalaking nagsalita. Imbes na magalit ay parang gumaan ata ang pakiramdam ni Leo dahil doon. Hindi na may paliwanag ang nararamdaman. "What is your name?" Tanong nga ni Leo. Aris po. Aris, tara na, baka hinahanap na tayo ni Mommy. Mauna na po kami ha. Sagutan pa nga ng mga cute na bata sa harapan niya. Magsasalita nga sana si Leo nang biglang bumukas ang pintuan at nakita ni Leo ang isang familiar na magandang babae na kaagad nilapitan patakbo ng mga bata. Mommy! Sabay-sabay na sagna ng mga bata. "Mga anak, bakit kayo napadpad dito?" Tanong ni Ava sa mga bata. Nanlaki naman ang mga mata ni Leo nang mapagtanto kung sino ang babae. Si Ava, ang dating nga niyang kasintahan na bigla na malamang nawala. Nakipaghiwalay sa kanya at hindi na nagparamdam pa. Tapos ngayon, ay nasa kanyang harapan kasama ang 4 na magkakamukhang mga bata. May asawa na siya? Bulong ni Leo sa kanyang isipan. Pasensya na po sa abala ha. Ano na nga lamang ni Ava? Bago pa man makapagsalita si Leo, ay nakapagtanong na nga kaagad na umalis ang mag-iina. Mabilis ang tibok ng puso ni Ava nang makalabas ng opisina. Ang dati niyang kasintahan na iniwan niya noon. Wala namang balak si Ava na gawin yun. Pero kinausap siya ng ina ni Leo para gawin yun. Mommy, sorry po. Sabi ni Levi sa ina. Nag-CR po kasi kami. Sabi pa nga ni Axel. "Sige, basta next time sabihan niyo ako mabuti na lang at hindi nagalit si sir." Sabi pa nga ni Ava. Nagkita na sila. Nagkita na ang mag-aama. Bulong nga ni Ava sa kanyang sarili. Mukha naman po siyang mabait eh. Kaya nga po, mabait po siya. Sabi pa nga ni Luke. Isa rin sa mga dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay dahil ayaw niyang mapahamak ang dinadala niya noon. Nalaman niya, sa ina na ngayon ay kakasal na nga ito sa kababata niya. Ayaw ni Ava ma-stress dahil nagdadalang tao nga siya. Kaya naman kahit masakit sa kanya ay nakipaghiwalay siya kay Leo. "Mami, okay ka lang po?" Tanong ni Aris sa kanyang ina. Bumaling naman si Ava sa anak at ngumiti. "Pagod lang sa trabaho, tara na. Mukhang uulan pa ate eh." Ano ni Ava at sumakay na nga sa grab para makauwi silang 5. "Paano ko haharapin ang boss ko bukas? Nakita niya ang mga bata." Sabi ni Ava sa sarili. Ilang taon nang nakakalipas at maayos naman niyang napalaki ang mga anak niya. Nag-apply siya sa kumpanya ng dating kasintahan at mabuti na lang natanggap siya. Masaya siya na hindi nga sila nagtatagpo masyado. Ilang beses na rin siyang nagtatago kapag may meeting sila. Tadhana nga naman. Sabi pa nga ni Ava. At ngayon nga ay nagkita-kita na nga sila. Kasama pa ang mga bata. Ang mga anak pala nila. Sigurado akong marami siyang tanong. Sabi ni Ava sa isipan. Nang makauwi sa kondo, ay sabay-sabay na silang pumunta sa banyo para makapag-half bath. Pero ang isipan ni Ava ay lumilipad dahil sa nangyari kanina. Samantala si Leo naman ay kakauwi lang sa kanyang malaking mansyon. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Si Ava, may mga anak na pala siya? Ano nga ni Leo sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang kwarto.
Kaya ba nawala siya bigla noon? Tanong pa nga ni Leo. Hindi siya mapalagay. Ang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Habang si Ava naman, Ma, nakita niya kami. Mahinang ngunit ramdam ang kaba sa boses ni Ava habang kausap ang ina sa telepono. Nasa loob siya ng banyo ng kondo habang natutulog ang mga bata. Tahimik ang paligid ngunit ang puso niya ay parang may sariling tunog. Malakas, mabilis at puno ng takot. Anong sabi niya? Tanong ng ina halatang kabado rin. Wala naman po. Hindi pa naman po niya siguro napagtanto. Pero nakita niyo po kami, nakita niyo po ang mga bata. Kinakabahang sambit ni Ava. May ilang segundong katahimikan. Anak, kung oras na para malaman niya baka panahon na rin para hanapin mo at harapin ang nakaraan. Turan nga ng ina ni Ava. Hindi ganun kadali, Ma. Halos pabulong naman na saad ni Ava. Si Leo isang bilyonaryo, maayos ang buhay, tapos bigla akong babalik, may dalang 4 na anak? Tsaka, paano kung kunin niya yung mga anak ko? Ano nga ni Ava? At hindi lang basta anak. Mukha nang binura at ginawang 4 na kopya. Biro pa nga ng ina at pilit nagpapagaan ng loob. Napakagatlabi na lamang si Ava. Totoo naman kasi yun. Sa bawat mata, ilong at ngiti ni Levi, Luke, Axel at Aris naroon ang mukha ni Leo. Kinabukasan maaga siyang pumasok sa opisina. Umaasang hindi niya makakasalubong ang dating kasintahan. Maayos ang suot niya. Neat blazer, simpleng slacks, nakatali ang buhok. Pero kahit gaano siya kaganda, pakiramdam niya ay hindi siya handang humarap sa lalaki mula sa nakaraan. Pumasok siya sa elevator. Swerte, walang ibang tao. Nang biglang bumukas ang pinto, sa ika-15 palapag, headquarters ng Leo Corp Holdings. Dire-diretso siya sa kanyang cubicle. Tiniklop ang coat at binuksan ang laptop. Pero hindi pa man siya nakakatipa, dumating na ang isa sa mga sekretarya, si Tessa. Miss Ava, pinapatawag ka raw sa office ni Sir Leo. Sambit nga nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngayon? Ano nga ni Ava? Oo urgent daw, baka tungkol to sa client file mo last week, halika na. Ani pa nga ni Tessa. Tumango si Ava at dahan-dahang tumayo, tapos naglakad. Sa bawat hakbang naalala niya, ang mga tawa nila noon, ang plano nilang future, ang sakit ng paghihiwalay. Hindi niya alam kung mas matatakot siya o matutuwa na nakita ulit niya si Leo. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi pa siya handang sagutin ng mga tanong nito. Pasok! Anang nga mababang tinig ni Leo mula sa loob ng opisina. Pagpasok niya, unang bumungad ang tanawin ng matikas at gwapong lalaki sa likod ng malaking mesa. Si Leo sa suot nitong dark blue suit ay parang mas naging mature. Mas maamo ang muka, pero ang mga mata na natiling matalim at mapanuri. Umupo siya sa upuang kaharap nito. Kamusta? Ano nga bigla ni Leo? Nagulat si Ava at hindi niya inaasahang yun ang unang tanong. Mabuti naman po, sir. Sagot niya, formal, at pilit pinipigilan ang pagkabog ng dibdib. Tungkol sana to sa project report mo. Pero aminin na natin, hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Ano nga ni Leo? Napalunok si Ava, pinilit niyang hindi makapagsalita. Pinilit niyang hindi magpakita ng emosyon. Yung mga bata kahapon. Mahinang sabi ni Leo pero ramdam ang bigat sa tinig niya. Mga anak ko ba sila? Diretsahang tanong niya ni Leo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ba't kamangako sila? Ani pa nga ni Leo. Sir. Ano nga ni Ava? Pinilit panatilihin ng formal na tono. Kung tungkol po to sa mga bata, hindi yung bahagi ng trabaho natin. Mas mainam po sigurong pag-usapan natin ang project report. Pag-iibang topic na lamang ni Ava. Nanlamig ang ekspresyon ni Leo. Kita sa kanyang muka ang pagkagulat at marahil kaunting sakit.
Talaga bang ganun na lang, Ava? Tanong niya mababang boses. Wala man lang paliwanag pagkatapos ng lahat? Ani pa nga ni Leo. Hindi po ako nandito para pag-usapan ng nakaraan, sir. Tsaka, matagal na pong tapos yun. Mahinang sagot ni Ava. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Ako po isang empleyado dito at kayo po ang CEO. Dagdag pa nga ni Ava. Tumayo si Leo mula sa kanyang upuan at lumapit sa malaking salamin ng opisina. Sandali siyang nanahimik. Nakatanaw sa lungsod sa ibaba. Sa kanyang likod tahimik lamang si Ava. Ayaw magbigay ng emosyon. Kung hindi kita kilala, maniniwala siguro akong trabaho lang ang dahilan ng paglalamig mo ngayon. Ani pa nga ni Leo sa wakas. Pero kilala kita, Ava. Alam kong may tinatago ka. Ani ni Leo. Sir, pwede po ba kung wala na po kayo ibang iutos? Sabi nga ni Ava. Halos mautal-utal pa at mabilis na tumayo. Kailangan ko na pong bumalik sa desk ko. Hindi siya tinignan ni Leo. Sige, sabi nga lamang ng lalaki. Paglabas niya ng opisina halos mapalugod siya sa dami ng emosyong kanikim-kim. Pero kailangan niyang panindigan ang desisyong ginawa niya noon. Kailangan niyang protektahan ng mga anak nila, ang sarili niya. Samantala naiwan si Leo sa opisina. Nakatitig pa rin sa salamin. Hawak ang maliit na photo frame sa mesa. Isang luma at kupas na larawan nila ni Ava. Kuha noong panahon na maayos pa ang lahat. Hindi mo kayang magsinungaling ng matagal, Ava. Mahinang bulong pa nga ni Leo, sabay na pangisi. At hindi ko basta-basta pababayaan ang nararamdaman ko. Ani pa nga ni Leo. Sa mga sumunod na araw, ay naging abala ang buong departamento sa kaliwat ka ng deadlines. Halos walang oras para sa personal na usapan, lalo na't may paparating na quarterly presentation para sa mga shareholders ng Leo Corp Holdings. Ngunit sa gitna ng tambak na trabaho at sunod-sunod na meetings, hindi malas sa isip ni Ava ang naging tanong ni Leo. Parang sirang plaka sa utak niya ang tanong na yun. Paulit-ulit at kahit anong pilit niyang itapon sa likod niya ng isipan, paulit-ulit itong bumabalik. Sa bawat sulyap ni Leo, tuwing nagkakasalubong sila sa hallway, ramdam niya ang pagdududa. Parang bawat tingin ni Leo ay hindi lang basta obserbasyon, kundi paghahanap ng katotohanan. Ava, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Mira, isa sa mga office mates niya. Sabay silang nagkakape sa pantry na pakunot noon si Ava. Ha? Oo naman, bakit? Ano nga ni Ava? Kasi parang lagi kang wala sa sarili nitong mga nakaraang araw eh. Tapos napansin ko rin, si Sir Leo lagi kang tinitignan kapag nasa conference room tayo. Ano nga ni Mira? Napayuko si Ava, pilit pinapawi ang kaba. Siguro dahil ako ang naka-assign sa project? Patay mali siyang sagot na nga lamang ni Ava. Hindi na kumibo pa si Mira pero halatang hindi kumbinsido. Pag-uwi ni Ava sa kondo, pagkahapihit niya ng susi ng pintuan ng kondo, sumalubong kaagad ang sigaw ng masasayang tinig ng cute na quadruplets. Mami! Sabay-sabay nga ng boses ng apat na batang lalaki na tumambad kay Ava. Halos sabay-sabay na tumakbo nga papunta sa kanya. Napahinga siya ng malalim at ang kaninang pagod na katawan ay tila natunaw sa mainit na yakap ng kanyang mga anak. Si Aris, ang panganay, ang unang yumakap sa kanya. Mahigpit at parang hindi siya nakita buong araw. Ang tagal mo po, Mi! Mi, tignan mo po, dinrawing ko po tayo. Sabik na at masayang saad pa nga ni Luke. Ipinakita nito ang isang stick figure family na may limang tao, isang babae na may mahabang buhok at apat na magkakatabing bata na nakangiti. Wow, ang galing naman! Sagot nga ni Ava, pilit na pinipigil ang luha. Ito si Mommy? Tinuro nga ni Ava ang drawing. Opo, tapos po, kami po yung apat. Si Aris daw po yung pinakapogi. Hindi lahat tayo pogi. Pero sabi ni Lola, pantay-pantay ang gwapo daw natin eh.
Sunod-sunod na sagutan pa nga ng 4 na cute na bata. Napatawa na nga lamang si Ava at muling niyakap niya ang 4. Ang hirap pala ng araw kung wala kayo agad-agad sa tabi ko. Sabi niya sabay halik nga sa ulo ng bawat isa. Habang kumakain ng hapunan, tahimik si Ava habang pinagmamasdan ng 4 na anak na masigla pa rin nagsasalita ng tungkol sa cartoons, laro sa hallway at kung anong merienda ang inihanda sa mesa. Pero sa isip niya, hindi maalis ang tanong ni Leo. Napatingin siya kay Levi na kasalukuyang nakikipagtalo kay Axel kung sino ang unang gumuhit sa whiteboard nila. Paano kung malaman nila kung sino naman nila? Handa na ba ang puso nila? Handa na ba ako? Bulong nga ni Ava. Sa gabi habang natutulog ang mga bata, tahimik ang kwarto nakatulog ang mga magkakatabi na 4. May mga laruan sa paanan ng kama at bumukas pa ang picture book sa tabi ng una ni Ares. Dahan-dahan namang lumapit sa Ava. Inayos ang kumot nila at tinalikan ng noo ng isa't isa. Tulog na kayong mga mahal ko. Bulong niya. Nangingilid ang luha sa mga mata. Dumiretso siya sa banyo gaya nga ng nakasanayan tuwing gabi. Pero hindi para maligo, kundi para huminga. Para sandaling mapag-isa at harapin ang bigat ng dibdib. Dahil alam niyang hindi na nga maiiwasan ng katotohanan. Tahimik ang gabi, hindi tulad ng mga naunang araw na puno ng halakhakan at kalituhan sa paggagawan sa laruan. Ngayon ay tila may bumalot nga nakakaibang katahimikan sa kwarto. Tulog na sina Luke, Axel at Levi. Mahimbing, may kanya-kanyang plush toy sa tabi, ngunit si Ares, ang panganay ay nakatingin sa kisame tahimik at tila malalim ang iniisip. Kaya napansin niya ni Ava, habang sinisigurong ayos nga ang kanilang tulog. O Ares, hindi ka pa rin tulog? Tanong nga niya at lumapit nga sa gilid ng kama. Ni? Bulong nga ni Ares, hindi lumingon. Pwede po ba akong magtanong? Ano nga ni Ares? Siyempre naman anak. Sagot ni Ava at naupo nga sa tabi nito. Saglit na natahimik si Ares saka siya marahang bumaling kay Ava. At doon na binitawan ng tanong na tila matagal na niyang kinikimkim. Sino po ang daddy namin? Tanong nga ng bata. Tumigil ang paghinga ni Ava ng ilang segundo. Tila may malamig nga na hangin na dumaan sa kwarto. Walang ibang tunog kundi ang marahang paghinga ng mga kapatid ni Ares. Bakit mo naitanong anak? Mahinang sagot nga ni Ava pilit pinanatiling kalmado ang boses. Kanina po kasi habang natutulog po si Luke sa sofa, nakita ko po yung lumang picture frame na may lalaki. Tapos parang kamukha ko po. Ano pa nga ni Ares? Napakagatlabi na nga lamang si Ava. Nakita ni Ares ang lumang litrato nila ni Leo nung college sila. Hindi nila malayang naiwan yun sa isa sa mga lumang kahon sa ilalim ng TV truck. Tsaka po wala naman po kung naririnig na kwento tungkol sa kanya. Kahit po kay Lola, hindi po ba importante po ang daddy namin? Ano pa nga ni Ares? Hindi siya galit. Hindi nagtatanong para mambintang. Tanong yun ng isang batang sabik na naintindihan kung saan ba siya nagmula. Huminga na malalim si Ava. Hindi siya handa pero narito na nga siya. Umupo siya ng maayos sa tabi ni Ares. Hinawakan ang kamay nito. Anak, ang totoo niyan mahal na mahal kayo ng mama. Lahat ng desisyon ni mama, ginawa ko para sa ikabubuti niyo. Ano nga ni Ava? Kasama po ba yun sa hindi pagkukwento tungkol po sa daddy namin? Tanong pa nga ni Ares, tapat pero hindi mapilit. Napapikit si Ava pinilit ng huwag tumulo ang luha. Oo anak, sagot na nga lamang niya sa hinagod niya ang buhok ni Ares. Hindi ko agad masabi dahil natakot ako. Ayokong isipin na iniwan niya kayo na hindi kayo importante. Iniwan po ba kami? Tanong nga ni Ares. Umiling sa Ava. Hindi niya alam na may anak siya. Si mama ang umalis anak. Ano na nga lamang ni Ava? Natahimik sa Ares. Masabay po ba siyang tao? Tanong nga ni Ares. Napangiti si Ava.
Hindi. Mabait siya, mahal niya ako pero maraming komplikasyon eh. May mga taong hindi sang-ayon sa amin at noong panahon na yun, akala ko mas makabubuti kung lumayo ako. Pag-i-explain nga ni Ava. Pero ngayon po, hindi niyo na po siya niiwasan? Tanong nga ni Aris. Hindi nakasagot kaagad si Ava sa naging tanong ng anak. Aris, ano nga nito? Minsan hindi madaling ipaliwanag sa bata ang mga problema ng matatanda. Pero pangako ko, pagdating ng tamang panahon sasabihin ko ang lahat. Pwede ko po ba siyang makilala balang araw? Tanong nga ni Aris. Maliit ang boses pero puno ng pag-asa. Napatingin si Ava sa anak. Sa mga matang tila sa lamin ng lalaking minsan nang minahal at kahit anong pilit niyang itago naroroon ang koneksyon na hindi maikakaila. Mahal na mahal kita anak. Sagot ni Ava. At oo, darating ang araw na makikilala mo siya. Dagdag pa nga nito. Ngumiti si Levi. Salamat po, Mami. Malambing na saad nga ng lalaki. Niyakap nga ni Ava ang anak at sa yakap na yun alam niyang may nagbago. Na kahit gaano pa nga niya ito itago, ang katotohanan darating talaga ang panahon na kakailanganin nga niyang harapin to. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niyang may karapatang malaman kung sino sila. Sa loob ng conference room natapos na nga ang presentation ni Ava. Isa-isang lumabas ang mga kasamahan sa meeting room. Nagpapasalamat at bumabati kay Ava. Matapos silang lahat ay makaalis na iwan nga silang magkasama ni Leo. Tahimik silang magkatabi sa malaking lamesa. Uulitin ko lang. Mahina pero matapang na panimula ni Leo. Yung tungkol sa mga bata. Saad ni Leo. Napatingin si Ava at ramdam niya ang pag-iingat ng dating kasintahan. Leo, napag-usapan na natin yan. Sagot niya at nakatingin nga sa kanyang laptop. Pero hindi mo sinagot yung tanong ko. Pagpipilit nga ni Leo. Sino sila? Bakit mo tinatago sa akin? Ano nga ni Leo? Napabuntong hininga sa Ava pilit na kinakalma ang sarili. Sabi ko na diba? Hindi pa panahon para malaman mo. At hindi yun ang gusto kong pag-usapan ngayon. Ano nga ni Ava? Masaya na ako ngayon, Leo. Kasal na ako, may asawa. May mga anak. Kumpleto na ang buhay ko at ayokong balikan pa ang nakaraan. Pagsisinungaling ni Ava. Saglit na natahimik si Leo sa kanyang narinig mula sa dating kasintahan. Ipinikit niya ang mga mata at bumuntong hininga. Kasal ka na? Hindi ko ma-imagine yan. Honest naman na saad nga ni Leo. Oo, Leo. Masaya kami ng pamilya ko. Patuloy na pagsisinungaling ni Ava. At sana rin masaya ka na sa buhay mo. Dagdag pa nga nito. Nakangiti si Leo pero may bahagyang lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Kung ganun nga ang gusto mo, nire-respeto ko yan. Ano na nalaman ni Leo? Naglakad si Leo palabas ng conference room habang si Ava ay nanatiling nakaupo muling naalala ang bigat ng lihim ng kanyang dala. Pagkatapos umalis ni Ava sa conference room, nanatili si Leo na nakatayo sa tabi ng malaking bintana ng opisina. Nakatingin siya sa labas pero ang isip niya ay umiikot lamang sa mga salitang sinabi ni Ava. Kasal na siya, may asawa na at may mga anak. Totoo ba ang mga sinabi niya? Bulungan ni Leo sa sarili habang pinipisil ang tulay ng ilong. Ramdam ang bigat ng dibdib. Hindi niya maalis sa isipan ng mukha ng 4 na batang lalaki na nakita niya sa banyo. 4 na anak? Paano nangyari to? Ang tanong niya na paulit-ulit sa isip niya. Naglakad nga siya papunta sa isang lamesa. Kinuha ang cellphone at tumingin sa mga lumang larawan nila ni Ava. Ang mga ngiti, mga pangarap, mga pangakong bigla na lamang naputol. Paano ko haharapin to? Paano kung may iba pa siyang lihim? Bulong nga niya. Nang makabalik si Ava sa kanyang desk, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ramdam nga niyang pagdampi ng malamig na hangin mula sa aircon, ngunit para sa kanya parang apoy ang bumabalot sa dibdib niya. Mabilis ang tibok ng puso at hindi nga niya mapigilang mapailing. Ano kung ba harapin si Leo bukas?
Paano kung patuloy ang tanong niya sa mga bata? Bulong na sa sarili habang binabalik-balikan ng sandali sa conference room. Hindi niya akalain na abot nga siya sa puntong magsisinungaling para mapigil ang dating kasintahan sa kanyang mga tanong. Ngunit kahit kailan, hindi niya kayang ibunyag ang katotohanan. Ang mga anak na isinilang na mula sa kanilang pagmamahalan, ang mga mukha na parabang kopya ni Leo. Pinisil ni Ava ang daliri niya. Dapat maging matatag ako. Paalala niya sa sarili. Hindi ko sila kayang biguin. Wika naman ni Ava. At pinagmasdan lang ang maliit na laruan ng isang batang lalaki na nakahilig sa sulok ng kanyang desk. Habang ang mga kasama niya ay bumabalik mula sa kanilang mga meeting, si Ava nanatili nga sa kanyang munting mundo. Ang mundo ng mga lihim at pangamba. Hindi nagtagal napansin ni Tessa, ang sekretarya ni Leo, na tila ba may bumabagabag kay Ava. Miss Ava, ayos ka lang ba? Tanong nga ni Tessa na may halong pagkabahala. Napatango si Ava. Oo naman. Medyo pagod lang siguro sa dami ng trabaho. Pagdahilan ni Ava. Ngunit sa loob-loob niya alam niyang hindi yun ang dahilan. Sa oras na yun, nag-ring ang kanyang telepono. Ang kanyang ina ang tumawag. Anak, kamusta ka na? Tanong ng ina na puno ng pag-aalala. Napangiti si Ava. Kahit na ang puso, nanatiling mabigat. Ayos lang po ako, ma. Kahit mahirap, nandito ako para sa kanila. Ano nga ni Ava? Salamat na sa pag-unawa. Alam kong hindi madali para sa akin pero hindi ko magagawa ito nang wala kayo. Dagdag pa nga ni Ava. Alam kong kaya mo yan, anak. Sagot naman ng kanyang ina. Hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng tawag, bumalik nga si Ava sa kanyang trabaho. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ng mga mata ni Leo. Kung paano siya tinitignan ng may halong pagtataka at pagdududa. Lumingon siya sa pinto ng opisina. Napansin niyang bahagyang nakabukas yun. Dahan-dahan nang nilapitan at muntik nang kumatok nang marinig niya ang mga boses mula sa loob. Nakangiti si Leo habang nakikipag-usap sa isang lalaki na alam nga ni Ava na kaibigan nito. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ramdam ni Ava ang isang malalim na pagkalito. Hindi ko maintindihan. Bulong nga ni Leo. Kung paano nangyari to, pero hindi ko pa rin matanggap na may mga anak na siya at may asawa na. Paano? Ano nga ni Leo? Dapat nating bigyan siya ng panahon. Sabi ng kausap niya. Siguro may mga dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa'yo. Dagdag pa nga ng lalaki. Napatingin si Leo sa kanyang kamay. Siguro nga. Sad na nga lamang ito sa malumanay na boses. Hindi sinasadyang marinig ni Ava ang usapan at ang mga salita ay nagdulot ng kakaibang timpla ng lungkot at pag-asa sa puso niya. Kung ganun ang kaso, kailangan kong maging matibay. Para sa mga anak ko, para sa sarili ko. Dagdag pa nga niya. Nabulong sa sarili. Pagbalik niya sa kanyang desk, pinilit niyang mag-concentrate sa trabaho ngunit ang bawat sandali ay tila pinuno ng pag-iisip tungkol sa mga susunod na hakbang. Kailangan niyang planuhin ng maayos kung kailan at paano niya sasabihin ang katotohanan kay Leo. Nang napatingin siya sa relo, napagtanto niyang halos tapos na nga ang araw ng trabaho. Ang bilis naman ng oras. Bulong pa nga ni Ava. Bumangon siya at nilinis ang mesa. Inalis ang mga bagay na maaaring magpaalala sa kanya ng nakaraan. Nang lumabas siya ng opisina, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Tila hinahanap ang lakas para harapin ang bukas. Hindi ito tungkol sa akin lang. Sabi nga niya. Tungkol sa kanila. Ang apat na batang lalaki na kailanman hindi niya dapat kalimutan. Turan nga ni Ava. Habang naglalakad pa uwi, nagdasal siya na bigyan siya ng lakas ng loob. Pag-uwi ni Ava sa kondo, ramdam niya kaagad ang init ng pagmamahal sa bawat sulok ng bahay na to. Ang kanilang kanlungan, kung saan ligtas ang kanyang mga anak, mula sa mga tanong na hindi pa nila kayang sagutin. Nang mabuksan niya ang pintuan, agad niya siyang sinulubong ng maliliit na tinig at ngiti.
Mi! Gutom na po kami! Sabay-sabay na sigaw nga ni Levi, Luke, Axel at Ares habang nilalapitan siya. Napangiti si Ava at dali-dali siyang niyakap ng mga anak. Sige anak, maghanda tayo ng merienda, sabi naman ni Ava. Pinuntahan nila ang kusina ng kondo na puno ng mga kulay, ng prutas, at mga simpleng gamit. Habang naghahanda siya ng sandwich, sinubukan niyang itago ang kaba na dulot nga ng pangyayari sa opisina. Mi, kwento ka naman po tungkol sa daddy namin. Hiling nga ni Luke na nakatingin nga sa kanya ng malaki ang mata. Napahinto si Ava ng sandali at tinignan ang apat na muka. Napakabait, napakamalalahanin ng mga batang to kahit na hindi nila alam ang buong kwento ng kanilang mga pinagmulan. Alam niyo ba? Simula nga niya na lahat kayo ay espesyal sa akin, lahat kayo ay regalo. Ani nga ni Ava. Tumangaw sila ng sabay-sabay hawak pa rin ang mga kamay niya. Naglatag siya ng kumot sa sala at naupo silang lahat nang magkayakap at pinapalakas nga ang init ang kanilang samahan. Gusto niya ba ng kwento? Tanong ni Ava. Opo! Sigaw nga nilang sabay-sabay. Nang bata pa ako maraming pangarap ang mami niyo. Isa na doon ang magkaroon ng masayang pamilya at kahit ilang pagsubok kung dumaan nandito tayo ngayon magkasama. Ani nga ni Ava. Habang pinupuklat niya ang mga pahina, ipinakita niya sa kanila ang mga larawan ng kanilang munting pamilya. Nakita nila ang mga ngiti ni Ava at ang mga munting kamay na kapit-kapit sa kanya. Tumulo nga ang luha ni Ava habang pinagmamastan ng mga bata. Hindi madali ang lahat pero ang mahalaga ay ang pagmamahal natin sa isa't isa. Ano nga ni Ava? Naglaro sila ng simpleng taguan at tagbuhan nga sa sala. Tawanan at halakhakan ng pumuno sa kondo na minsang tahimik. Ngayon ay puno ng buhay. Habang nagpapahinga na sila, si Luke ang pinakamaliit, humawak nga sa kamay ni Ava. Love na love po namin kayo! Ano nga ni Luke sa ina. Napangiti si Ava niyakap ang apat na bata ng mahigpit. Mahal na mahal ko rin kayo anak, lagi ninyong tandaan yan. Ani nga ni Ava. Nang gabing yun sa kabila ng lahat ng mga alalahanin at takot, nanatili silang magkayakap sa ilalim ng kumot. Pinapalakas ang bawat isa sa pagmamahal na walang hanggan. Kinabukasan maagang ang nagising si Ava. Nagising din ng maagang mga bata sabik na muling makipaglaro at makipagkwentuhan. Sa kusina abala si Ava sa paghahanda ng almusal habang naglalakad-lakad ang mga bata at naghahanap ng mga kasama sa kanilang kasiyahan. Mi, paano pong almusal? Tanong nga ni Levi habang tinitignan ang mga pagkain. May pancakes tayo ngayon. Ngiti ni Ava habang inilalapag nga ang mainit na pancake sa mesa. Napasigaw na nga lamang ang mga bata sa sobrang excitement at nagtatatalon pa. Habang kumakain napansin ni Ava na tahimik si Levi, tila may iniisip. Levi, okay ka lang ba? Tanong nga ni Ava. Iniwan ang pancake at lumapit nga sa anak. Opo, Mi. Naiisip ko lang po kung bakit hindi po natin nakikita po si Daddy. Sagot nga ni Levi malungkot. Napawi ang ngiti ni Ava at niyakap nga niya ang anak. Alam mo anak, minsan ang mga bagay sa buhay, hindi natin kontrolado. Pero andito ako palagi para sa inyo. At mahal na mahal ko kayo. Ani pa nga ni Ava. Bago pa man pumasok sa trabaho si Ava, nagbigay nga siya ng huling yakap sa kanyang mga anak. Ingat kayo palagi at mag-aaral ng mabuti, ha? Ani pa nga ni Ava. Opo, Mi, ingat ka rin po. Sabay na sigaw nga ng apat. Paglabas ni Eva ng kondo, inisip niya kung paano niya haharapin si Leo sa trabaho. Pero sa puso niya, ang mahalaga ay ang kanilang mga anak, ang kanilang ligaya, ang nagbibigay lakas sa kanya araw-araw. Sa playground, Sabado ng hapon, bahagyang maulap ang kalangitan pero hindi sapat para pigilan ang mga bata na maglaro. Sa isang maliit na playground malapit sa kondominium, tumatakbo, tumatalon, at naglalaro ang apat na batang lalaki, Levi, Luke, Axel, at Ares.
na parang walang iniintinding problema sa mundo. Levi, tulak mo ako sa swing! Sigaw nga ni Ares habang hawak ang kadena ng upuan. Sige! Masiglang sagot naman ni Levi at sinimulang itulak nga ang kapatid. Habang abala sa paglaro, hindi nila napansin ang lalaking bagong dating sa parke. Nakasuot ito ng simpleng polo at pantalon, ngunit imposibleng hindi mapansin ang karisma nito. Si Leo. Naglakad-lakad si Leo sa paligid, hawak ang kape mula sa kalapit na kafe. Kailangan lang sana niya ng sariwang hangin, lalo pat maghapon siyang na-stress sa trabaho at pag-iisip sa sinabi ni Ava na kasal na siya at may anak na. Ngunit tila ginuguhit ng tadhana ang bawat hakbang niya. Paglingon niya sa playground, natigilan siya. Hindi pwedeng nagkataon lang ito. Nakita niyang muli ang 4 na batang lalaking nakita niya noon sa opisina. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, pati ang ngiti ng bawat isa, para siyang tumitingin sa salamin ng nakaraan. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusuring mabuti ang bawat kilos nila. Si Axel ang unang nakapansin sa kanya. Napahinto ito sa pagpapatintero at napatitig. Kuya, siya yung nakita natin sa office, diba? Bulungan ito kay Luke. Napalingon si Luke, Levi at Ares. Halos sabay-sabay nga silang napangiti. Hindi nila alam kung bakit pero parang may natural na koneksyon nga sa lalaking nasa harap nila. Hi po! Bati nga ni Levi habang papalapit kay Leo. Napayo ko si Leo para pumantay sa kanilang mga mata. Hi, naalala niyo pa ba ako? Ano nga ni Leo at tumango naman si Aris. Ikaw po yung may malaking opisina. Bas daw po, sabi ni Mami. Wala po si Mami, nag-grocery lang po kami. Saad pa nga nila Axel at Aris. Biglang mamikat ang dibdib ni Leo. So tama nga ang hinala ko wala si Ava. At ngayon may pagkakataon nga siyang kausapin ng mga bata ng mas malalim. Ano nga ulit ang pangalan niyo? Tanong nga ni Leo kunwari hindi pa nga niya alam. Ako po si Aris. Luke naman po. Axel po. Ako naman po si Levi. Sunod-sunod na sabi nga nila. Napangiti si Leo. Ang gagaling niyong magpakilala. Magkakapatid ba kayo? Pag-uusisa nga niya. Tumango naman ang 4. Quadruplets daw po kami. Dagdag pa nga ni Luke. Ibig sabihin po, sabay-sabay po kami pinanganak. Quadruplets. Mas lalong nanlamig ang batok nga ni Leo. Alam niyo ba kung nasan ang daddy niyo? Biglang tanong na nga lamang niya. Pinipilit panatilihin kalmado ang boses. Nagkatinginan ng mga 4 na bata. Si Aris ang sumagot. Sabi ni Mami, nasa malayo daw po eh. Baka raw po hindi na po handang makilala kami. Naginit ang pakiramdam ni Leo, pero hindi galit kundi halo ng gulat, lungkot at pagtataka. Bakit hindi sinabi ni Ava? Bakit itinago sa akin ng mga batang to? Bulong nga ni Leo at hindi nga siya kasal. Akala ko kasal siya. May asawa. Dagdag pa nga ni Leo sa isipan. Gusto niya ba ng ice cream? Tanong nga ni Leo. Biglang tanong nga para bang kailangan nga niyang magpakita ng kahit na kaunting kabutihan pero hindi mahalata ang bigat ng nararamdaman. Gusto po! Sabay-sabay na sagot nga ng 4. Ilang sandali pa, sa bench ng playground, umupo si Leo sa gitna, may hawak na kono ng ice cream sa bawat kamay ng mga bata. Pinagmamasdan niya ang bawat isa habang tumatawa, nagbibiruan, at walang kamalay-malay sa tensyon sa kanyang puso. Ang gaan sa pusong makita silang ganito. Ang cute, ani Leo. Hindi niya alam kung paano haharapin si Ava muli. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi niya kayang talikuran ang katotohanan ito. Sa mga sumunod na araw, tila tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan upang muling magtagpo si Leo at ang 4 na bata. Isang beses sa cafe, malapit sa opisina, nakita ni Leo sina Levi at Luke na may dalang tray ng hot choco habang si Aris at Axel ay nakaupo sa isang sulok, nagsusulat sa mga notebook nila.
Again? Bulungan ni Leo sa sarili. Hindi makapaniwala. Tahimik siyang umupo sa malapit habang pinagmamasdan ng mga bata. Ramdam niyang may connection siya sa kanila pero pilit niyang iniiwasang mag-assume. Excuse me, mister. Ikaw po ba yung nakita po namin sa playground? Tanong pa nga ni Ares na lumapit sa kanya at ngumiti pa. Oo, ikaw si Ares, diba? Tanong nga ni Leo. Opo, ang galing niyo pong maglaro ng basketball. Sabay tawa nga ng bata. Hindi maiwasang ngumiti ni Leo. Unti-unting lumalambot ang puso niya sa presensya ng mga bata. Ang gaan-gaan sa loob. Ani Leo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa grocery, muli na naman silang nagkita. Sa parking lot naman kinabukasan. At minsan pa, sa mismong building kung saan nagtatrabaho si Eva. Palagi ko silang nakikita. Sign na ba ito? Ani Leo sa isipan. Hindi alam ni Eva ang nangyayari na habang abala siya sa trabaho, unti-unti nang napapalapit ang mga anak niya sa lalaking matagal na niyang iniiwasan. Mainit ang sikat ng araw, ngunit hindi ito naging hadlang para sa 4 na batang lalaki na makipaglaro sa playground malapit sa park. Sa isang sulok ng bench, nakaupo si Leo habang hawak ang isang takeaway coffee. Wala siya sa opisina ngayon. Nagdesisyong magpahinga at lumayo sa laptop at meetings. Sumasakit na ang ulo ko sa dami ng trabaho. Pulungan ni Leo sa sarili. Hindi niya inakalang sa ganitong ordinaryong araw, muli na naman niyang makikita ang mga batang ilang beses na niyang nakasabay sa mga di inaasahang pagkakataon. Ay, si Kuya! Sa opisina! Sigaw nga ni Luke sabay turo kay Leo. Si basketball guy! Dagdag pa nga ni Axel at mabilis na tumakbo palapit. Napangiti si Leo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang natural na sa kanya na makita ang mga batang ito. At sa tuwing kasama niya sila, tila may bahagi sa loob niya na unti-unting napupuno, isang bahaging matagal nang may kulang. Hello po Kuya, may dala po kaming Pringles! Sabay nga na high five nga ng mga bata. Aba, mukhang handa kayong mag-party ah. Natatawang sagot pa nga ni Leo. Gusto niyo po share po tayo? Alok ni Luke habang nauupo sa tabi niya. Wala pang ilang minuto, pero silang magkakakilalang matagal nang magkasama. Nagtawanan sila habang sabay-sabay kumakain ng Pringles, tapos ay nagyaya si Axel maglaro ng tagu-taguan. Hindi tumanggi si Leo. Akala ng mga bata ay magpapaiwan lang siya, pero laking tuwa nila nang makita nilang seryoso rin itong nagtatago at naghahanap. Found you, Kuya Leo! Tili nga ni Levi habang nagtatatalon nga sa saya. Ang galing mong magtago pero mas magaling kami! Tawa pa nga ni Ares habang nagpapalakpak. Matapos ang laro, nagpasya si Leo na bumili ng ice cream para sa kanilang 5. Naupo sila sa damuhan habang pinapanood ang ibang batang naglalaro. Tahimik lang si Leo, pinagmamasdan ng mga bata habang kumakain ng ice cream at nagtatawanan. Kuya Leo! Tawag na ni Axel. Bakit po kayo laging mag-iisa? Natigilan si Leo at hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Ngumiti siya ng kaunti. Siguro dahil busy ako sa trabaho. Wala po kayong anak? Napatingin si Leo sa 4 na palunok. Gusto niyang sabihin. Meron, baka kayo yun. Pero alam nga niyang hindi pa yun ang tamang panahon. Wala pa rin kumpirmasyon. Wala pa rin pag-amin mula kay Ava. Pero ang puso niya nagugulhan na. Wala pa. Sagot nga niya sa wakas. Pero kung magkakaroon ako, gusto ko sanang kagaya ng 4. Ani nga ni Leo. Nagkatinginan ng mga bata sabay nagtawanan. Di kami na lang po. Oo nga, pwede po ba yun? Saad pa nga nila. Tila may kumirot sa puso ni Leo. Tila napapaisip siya kung hindi sana siya iniwan ni Eva noon. Kung nalaman lang niya ang lahat, sana ay nasaksihan niya ang paglaki ng mga batang ito. Sana ay siya ang unang nagturo sa kanila magbike. Siya ang unang humabol sa kanila sa playground. At siya rin ang kasama sa gabing natatakot sila sa kulog.
Alam niyo, gusto ko kayong makasama palagi. Pagamin pa nga ni Leo. Punta po kayo ulit bukas? Tanong naman ni Axel. Kung pwede araw-araw po. Secret lang po ito kay Mami Hirit pa nga ni Levi habang inilalagay nga ang yung tuturo sa labi. Tumangaw si Leo sabay ngiti. Secret natin to. Ani nga ni Leo sa likod ng lahat ng saya. Alam niyang hindi magtatagal ang sikreto. Darating ang panahon na kailangang malaman ni Eva ang lahat. Kinagabihan sa kondo, matapos maligo at magbihis ng pantulog ang 4 na bata, nagkukulitan pa rin ang magkakapatid sa kama habang si Eva ay nag-aayos ng mga gamit sa sala. Sa mga huli niyang linggong obserbasyon, tila may kakaiba sa mga anak niya. Lagi silang masaya, pero iba ngayon. Masigla sa ibang antas. May mga tinginang para bang may sikreto, mga bulungan, at biglaang pagtawa. Aris, tawag na niya habang naglalakad papunta sa kwarto. Saan kayo galing kanina pagkatapos ng huling klase? Akala ko dadaan kayo sa tindahan ni Mang Jun pero sabi niyo hindi raw naman kayo dumaan. Pangisisa nga ni Ava. Nagtama ang mga mata nila Aris at Luke. Para silang nahuling nagtatago ng candy. Sa playground lang po kami, Mami. Sagot nga ni Aris, nangingiti. Sinong kasama mo? Tanong nga ni Ava kunwaring kalmado habang umuupo sa gilid ng kama. Wala po, kami lang. Napansin nga ni Ava ang pag-iwas ng tingin ng mga anak. At isang bagay ang mas lalong nagpatindi. Nang hinala niya, nakita nga niya kanina sa bag ni Levi ang isang supot ng ice cream na hindi niya binili. Napakagatlabi nga siya. May nakilala ba kayong bago? Tanong nga ni Ava. Katahimikan. Mga anak, mas banayad ng tanong. Si Luke na hindi sanay na magsinungaling ay hindi nakatiis. Mami, may bago lang po kaming kalaro, mabait po siya. Tinuturuan po kaming maglaro ng basketball. Binilahan din po kami ng ice cream minsan. Ani nga ni Luke. Mabait po siya. Parang isang ama. Biglang sambit nga ni Axel at napakagatlabi. Napamang na nga lamang si Ava para nga siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa narinig. Anong sabi mo? Tanong nga ni Ava halos pabulong. Wala po, gusto mo po kantahan ka po namin ng lullaby? Ngunit si Eva ay hindi na mapakali. Mabilis na gumuhit sa isip niya ang posibilidad. Si Leo. Walang ibang may ganoong koneksyon. Walang ibang kayang bilhin ang mga ganong bagay at makuha ang loob ng mga anak niya ng ganoon kabilis. Kinabukasan, habang ihinatid niya ang mga bata sa school, malambing niyang tinanong. Pupunta ba kayo ulit sa playground mamaya? Ani nga ni Ava. Sabay-sabay naman niya sagot ng 4. Opo! Napangiti si Ava, pero may lungkot at kaba sa mga mata. Alam niyang may tinatago ang kanyang mga anak. At sa kalbuturan ng kanyang puso, nararamdaman niyang baka hindi niya kayang itago pa ng matagal ang katotohanan kay Leo. Posible kaya, ani Eva, sa sarili. Araw-araw, tila naging bahagi na ng routine ni Leo ang pagbaba sa playground tuwing 4:00 ng hapon. Para bang automatiko nang naglalakad ang kanyang mga paa papunta roon, sa lugar kung saan naghihintay ang ingay ng mga tawa, ang liwanag ng mga mata ng 4 na paborito niyang bata. At araw-araw, walang palya ang presensya ni na Levi, Luke, Axel, at Aris. Kuya Leo! Sabay-sabay na sigaw nga ng magkakapatid habang tumatakbo palapit sa kanya. Uy, kumpleto ang barkada! Sagot nga ni Leo binuka ang mga braso at sabay-sabay nga siyang niyakap ng 4. Tara po, may naisip po kaming bagong laro, detective game! Sabi pa nga ni Levi habang hinihila siya. May role po kayo! Dagdag pa nga ni Luke. Kayo po ang nawawalang daddy, tapos hanapin po namin kayo gamit po ang clues. Sad pa nga nito. Parang may tumusok nga sa puso ng lalaki nang marinig ang salitang daddy. Napangiti siya pero kasabay nun ay may umusbong nga, nakakaibang sakit.
Hindi niya alam kung bakit pero tuwing maririnig niya niyang tinatawag siyang Kuya Leo, gusto niyang itama at gusto niyang sabihin Daddy Leo. Matapos makapaglaro, bumili siya ng sandwich para makakain. Kuya Leo, saan ka po natutulog? Sa bahay ko, bakit? Wala lang po kasi po kung wala po kayong anak, pwede po bang kami na lang po muna? Hindi kaagad ng kasagot si Leo. Tumawa nga si Luke. Si Kuya Leo di pa kasal, dapat hanapan natin ng asawa. Dapat yung mabait at magaling magluto. Pwede po yung mami namin. Sabay-sabay naman silang napatigil. Nang biglang, Axel? Si Leo nakangiti pa rin, hindi niya napigilang mapaisip. Mami nila? Hindi ko pa siya kilala. Sad na lamang nito. Magugustuhan niyo po siya, maganda, matapang, mabait, pero minsan masungit. Dagdag pa nga ni Luke. Tahimik ang loob ng opisina ni Leo. Ang liwanag mula sa salamin ay sumasayad sa envelope na hawak niya. Kulay puting sobre na may tatak ng pribadong klinika kung saan niya dinala ang tissue samples na lihim niyang nakuha sa isang laruan na naiwan ng isa sa mga bata. Pinagpawisan ng palad niya kahit malamig ang aircon. Hinila niya ang papel at dahan-dahang binasa ang resulta. Probability of paternity, 99.99%. Nanlaki ang mga mata ni Leo. 3 beses nga niyang binasa. Iisa lang ang sinasabi. Walang duda. Hindi lang isa, kundi 4 na bata. At lahat, anak niya. Napaupo siya, parang nabunutan ng tinik, pero sinampal ng realidad. Anak ko sila. Mahina niyang bulong. Parang hindi pa rin makapaniwala. Ang mga tawanan, ang mga drawing. Ang hirit ni Axel na siya na lang sana ang daddy nila. Ang masidhing damdamin sa tuwing kasama niya sila. Lahat iyon, hindi pala katang isip o emosyon lang. Totoo pala. Mabilis siyang tumayo. Kailangan na niyang makausap si Eva. Hindi na niya kayang itago ang bigat ng nadiskubreng katotohanan. Hindi na siya makakapayag na parang wala lang. May 4 siyang anak na 5 taon niyang hindi nakasama. Hindi na ako papayag na wala akong magagawa. Ani Leo sa sarili. Hapon iyon. Sakto naman at naglalakad si Eva sa hallway papunta sa office pantry nang salubungin siya ni Leo. Seryoso ang mukha, hindi tulad ng mga nakaraang araw. Ava, tawag na ni Leo? Napatigil siya at napatingin. Sir, kailangan nating mag-usap ngayon. Napatingin si Ava sa paligid, kita nga sa mukha ang kaba. Tungkol po ba sa... Hindi ito tungkol sa trabaho. Tungkol ito sa mga batang nakita ko ilang buwan nang nakalipas. Seryosong sambit nga ni Leo. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Ava. Leo, akala ko ba? Ginawa ko ang dapat kong gawin ng pa-DNA test ako. Sabi pa nga ni Leo, parang pinagbagsakan ng mundo. Si Ava, namutla siya. Ano? I'm sorry pero kailangan kong malaman. Lumapit si Leo, mas malumani pero may lalim nga ang bawat salita. At confirmed, anak ko sila. Saad nga nito. Walang nakuhang sagot mula kay Ava at hindi siya makakibo. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang tasa ng kape. Nalaman ko na. At Ava 5 taon. 5 taon akong wala sa buhay nila. Ramdam ang bigat sa boses ni Leo. Bakit hindi mo sinabi? Hindi pa rin nakapagsalita si Ava. Tanging luha nga ang bumagsak mula sa kanyang mata. I had no choice. Mahina niyang bulong. Bakit dahil mayaman ako? Dahil hindi mo na ako pinagkatiwalaan? Halatang may galit at may lungkot nga sa boses ni Leo. They are mine, Ava. Ani pa nga ni Leo. Hindi pa alam ni Leo ang buong kwento. Pero sa puntong ito, hindi na maitatanggi. Siya ang ama. At gusto niyang bumawi. Tahimik sa loob ng meeting room, kung saan pansamantalang pinili ni Leo at Eva na pag-usapan ng lahat. Wala nang ibang tao sa paligid. Isinara ni Leo ang pinto at umupo sa tapat ni Eva. Halatang puno ng emosyon, ngunit pilit pinapakalma ang sarili.
Sabihin mo na. Ngayon ulit marinig ka nga ni Leo. Bakit mo tinago sa akin ang mga anak ko? Tanong pa nga nito. Hindi na muling tumingin si Eva sa kanya. Dahan-dahan siyang huminga, pinigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang ang luha ay unti-unting bumubuo sa kanyang mga mata. Nung araw na huli tayong nagkita, panimula ni Ava. Tumawag sa akin ng mama mo, pinuntahan niya ako. Alam na raw niya ang tungkol sa atin. Ani nga ni Ava. Napatigil nga si Leo. Si Mom? Nagtatakang tanong niya. Tumango si Ava nangingilid ang luha. Sinabi niya sa akin kakasal ka na raw sa kababata mo. Na matagal nang nakaplano yun. Na wala akong lugar sa buhay mo na hindi mo kailangan. Napagindigan ako at hindi kailanman pipiliin. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ano? Masakit, Leo. Pero wala akong magawa. Ayokong maging dahilan ng magkagulo kayo. Ayokong ipilit ang sarili ko sa buhay mang hindi ako sigurado kung may puwang pa. Bakit hindi mo ako hinarap? Bakit hindi mo ako kinausap? Dahil takot ako. Dahil naniwala akong totoo ang sinabi ng mama mo. Dahil ayokong marinig mula sa'yo na pipiliin mong iba. Ani nga ni Ava. Napayo ko na nga lamang si Ava. Pinahid nga ang mga luha. Pero nung umalis ako, doon ko nalaman na buntis ako. 4, Leo. 4 ang dinala ko sa loob ng tiyan ko mag-isa. Pilit na pinipigil nga ni Leo ang sariling emosyon, ngunit hindi nga niya napigilan. Ava, hindi ako kinasal. Sambit ni Ava. Napatingin si Ava sa kanya takot nga at gulat ang bumalot sa mata. Hindi ako kinasal. Hindi ako nakipagrelasyon sa kahit na sino pagkatapos ng sa atin. Kasi ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang mahal ko. Sad pa nga ni Leo. Pero sabi ng mama mo. I should have known. Putol nga ni Leo. Dapat hinanap kita. Dapat hindi ako basta-basta naniwala na pinili mong lumayo, Ava. Tumayo si Leo at lumapit kay Ava. Ngayon alam ko na. At pinakamasakit, 5 taon kong hindi nasaksihan ang paglaki ng anak ko. 5 taon kong hindi narinig ang tawa nila. Hindi ko man lang sila niyakap, hindi ko sila nasabihang mahal ko sila. Araw-araw. Emosyonal na saad nga ni Leo. Naiyak si Ava at tuluyan na nga bumigay ang kanyang dibdib sa bigat. Sorry kung hindi kita nilaban. Sorry kung inunahan ako ng takot. Pero ginawa ko ang lahat para palakihin sila ng maayos. Sila ang buhay ko. At doon hindi nakatiis si Leo, lumapit siya at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Ava. Sabay niyakap ito ng mahigpit. Puno ng pangungulila, sakit at pagmamahal. Ava, bulong nga niya. Ilang taon akong kulang. Hindi ko alam kung paano ako babawi ang lahat. Hindi ko rin alam. Umiyak nga sa dibdib ni Leo. Pero kung may paraan, kung may pag-asa pa, gusto kong subukan. Saad pa nga nito. Nanatili silang magkayakap ng ilang minuto. Walang salita. Puro damdamin. Sa wakas, nagsimulang gumaan ang bigat. Sa wakas, may liwanag na sa matagal ng dilim. Tahimik ang kondo nang makarating si Leo. Dala-dala niya ang ilang mga laruan, mga libro at pagkain para sa mga bata. Hindi niya akalaing isang gabi ang magbabago ng lahat. Hi kids! Bati ni Leo ng mingiti. Nagulat sina Lovey, Luke at Axel. Nang makita nga si Leo na bigla na nga lamang pumasok sa sala. Si Kuya Leo! Sigaw ng mga bata ng sabay-sabay. Anak, tawag ni Ava mula sa kusina habang nagdadala ng mga merienda. May gusto akong sabihin sa inyo. Tumigil ang mga bata sa paglalaro, tumingin kay Eva at pagkatapos kay Leo. Huminga ng malalim si Eva, tiningin niya ang mga mata ng bawat isa, puno ng pag-aalinlangan, kuryosidad at konting takot. Si Leo, panimula nga niya, mahalaga siya sa buhay niyo. Nautal pa nga na saad nga ni Ava. Napatingin ang mga bata kay Leo na nakatayo pa rin sa gilid ng sala. Ano po ang ibig niyong sabihin? Si Leo ang daddy niyo. Diretsa ang saad na nga ni Ava. Napakamot si Leo sa ulo at hindi siya makapaniwala na darating ang araw na masasabi nga niya ito ng harapan.
Anak, malumanin niyang sabi. Ako ang daddy niyo. Muling nanahimik ang buong kwarto. Para bang huminto ang oras. Nakatingin ang mga bata na parang sinusubukang intindihin ang sinabi ni Leo. Daddy? Pero kanina lang po kasi nakikipaglaro siya sa amin eh. Alam ko anak, marami akong kailangan ipaliwanag. Kung totoo yan, bakit hindi po kami niyayakap ni Daddy nung mga nakaraang taon? Ani pa nga ni Levi. Napaluha nga si Ava. Hindi niya alam noon. Hindi niya alam na nandito na kayo. Kaya hindi niya nagawa yun. Pero mahal ka namin. Napangiti nga si Leo. Mahal ko kayo anak. At hindi ko hahayaang mawala pa kayo sa akin. Pumasok si Ava dala ang 6 na tasa nga ng gatas at merienda. Inabot kina Leo at ang isa na para sa kanya. Tara na nga, kain na muna tayo. Paanyaya niya. Nagtipon-tipon silang lahat sa paligid ng maliit na dining table. Habang kumakain, naramdaman ni Leo ang init ng presensya nila. Hindi lang bilang ama, kundi bilang isang taong handang maging bahagi ng kanilang buhay. Alam niyo ba, panimula nga ni Leo na palagi ko kayong iniisip. Sa bawat araw, hinihiling ko na sana makita ko kayo. Nagulat nga si Ava sa sinabi ni Leo. Talaga Leo? Tumango siya. Pinisilang kami ni Ava bilang pagsuporta. Sobrang pagmamahal ko sa inyo anak. At hindi ko hahayaan na mawala pa kayo sa akin. Sampit nga ni Leo sa mga bata. Nakita ng mga bata ang pag-iyak ni Leo sa tabi nila. At natutunan nilang makita ang isang ama na tunay na nagmamahal kahit ilang taon nga silang nawala sa buhay niya. Pwede po ba, Daddy? Anong gusto mong gawin, anak? Gusto ko pong maglaro ng tagu-taguan kasama kayo. Ngumiti si Leo. O sige pa, maglaro tayo ng tagu-taguan kahit kailan niyo pa gusto. Habang naglalaro, naramdaman ni Eva na nagbabago ang lahat. Mula sa takot, naging pag-asa. Mula sa pagtatago, naging pagtanggap. Mabilis na lumipas ang araw. Hawak ni Eva ang kamay ni Leo habang katabi niya ang 4 na batang lalaki. Sina Ares, Luke, Axel, at Levi. Ang mga mata ng mga bata ay nanlalaki. Halos hindi makapaniwala sa marangyang paligid. Halika yung mga anak. Mahinang bulungan ni Leo sa mga bata. At tinuro nga niya isang malaking upuan para kay Ava. Umupo ka dito, Ava. Ano nga ni Leo? Hawak pa rin niya ang mga kamay ni Levi at Luke at niyakap niya si Axel at Ares sa likod. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo ang mga magulang ni Leo, si Don Ernesto at Doña Isabel. Nakatingin sila kay Ava ng may halong kaba at pagsisisi. Naramdaman ni Ava ang init ng kanilang mga tingin. Iba ito sa dati. May pag-asa na at pagnanais ng pagkakasundo. Tumayo si Don Ernesto ng dahan-dahan at nilapitan si Ava. Ava, panimula nga niya. May gusto kaming sabihin na dapat ay matagal na naming sinabi sa'yo. Ani pa nga ni Ernesto. Huminto siya saglit habang pinagmamasdan ang mukha ni Ava na puno ng kaba at paghihintay. Gusto namin humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin noon. Malumanay niyang sambit sa hindi pag-unawa, sa mga paghihirap na naidulot namin sa'yo, lalo na sa mga anak niyo. Saad pa nga ni Ernesto. Napahawak si Ava sa dibdib. Don Ernesto, Doña Isabel. Simula nga ni Ava. Aminado po ako na mahirap ang mga nangyari sa nakaraan at maraming sugat ang iniwan nito sa aming lahat. Pero dahil sa mga bata, dahil sa buhay na ito, na ginagawa ko ngayon, nais kong buksan ang puso ko para sa pagkakaayos. Ani nga ni Ava. Napangiti ang mag-asawang Ernesto at Isabel at halos ng paiyak na rin. Hindi namin pinahalagahan noon ang iyong pagmamahal at sakripisyo. Saad pa nga ni Doña Isabel. Pero ngayon sana matanggap mo ang aming taus-pusong paghingi ng tawad. Dahan-dahang lumapit si Leo sa gitna ng mga mahal sa buhay. Mom, Dad, malumanay nga nitong sabi. Si Ava, ang ina ng mga anak ko. Sambit nga ni Leo. Nilapitan ni Leo si Ava at hinawakan ng kamay niya na mahigpit na may halong init at pagmamahal.
Humarap siya sa mga bata at ngumiti. Aris Luke Axel Levy? Saad nga niya, gusto kong malaman niyo na kayo ang mga anak ko. Hindi mahalaga ang nakaraan, sa puso ko kayo ang aking pamilya. Naramdaman nga ni Ava ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya may paliwanag ang kaligayahang bumalot nga sa puso niya. Salamat, Leo. Ito na ang bagong simula natin. Dagdag pa nga ni Ava. Pumalakpak ang mga bata, naalala nila ang mga masasayang araw na ginugol nila kasama si Leo, ang mga paglalaro sa playground, ang mga kwento at ang mga halakhak. Ngayon, hindi na ito isang lihim. Hindi na nila kailangang itago. Biglang pumasok sa silid si Doña Isabel. May hawak na maliit na kahon. Ava, sabi nga ng ginang, ito ang maliit na regalo namin sa iyo bilang simbolo ng aming pagsisisi at pagnanais na maging bahagi ng pamilya. Pinuksan ni Ava ang kahon at nakita nga ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Napangiti siya. Salamat po. Malumanay na sabi nga ni Ava. Pagkatapos ay pumunta nga si Don Ernesto sa tabi ng mga bata at niyakap silang lahat. Tanggap namin kayong mga apo. Hindi na namin kayo ahayaan pa na may mawalay sa amin. Sa pamilyang to. Ani pa nga ng Ginoo. Pumasok si Leo at kumuha ng ilang larawan kasama ang buong pamilya. Sina Ava, ang mga bata at ang kanyang mga magulang. Nakangiti silang lahat, may halong luha sa mga mata. Dahil sa wakas, naging buo sila. Lumapit si Eva kay Leo, hawak ang mga kamay niya. Hindi ko inakala na makakamit natin to. Salamat sa pagbibigay ng lakas at pag-asa. Salamat din sa iyo, Ava. Sagot nga ni Leo. Na kahit sa gitna ng lahat ng pagsubok na natili kang matatag at mapagmahal. Habang nasa sala sila, niyakap ni Leo ang mga bata. Hindi tayo maghihiwalay. Napatingin nga si Ava sa mga anak nila, ngumiti siya sa mga to. Masaya ako. Masaya akong makita kayo ng may ama. At ako, may katuwang sa pagpapalaki sa inyo. Tumayo si Doña Isabel at nagsalita. Sana, ngayon ay magsimula na ang kapayapaan sa pamilya natin ito. Ani nga ng ginang, lumingon ito kay Don Ernesto. At pangako na alagaan at mamahalin namin kayo, Ava, at ang mga bata. Ani naman ang Ginoo. Tahimik na nagyakapan ng lahat. Sa likod ng kanilang mga luha ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang pamilya na buo, na handang harapin ang bukas na magkasama. Pagkalipas ng ilang minuto mula sa kanilang pagharap at pagpapakilala, dinala ni Leo si Eva at ang mga bata sa malawak na hardin ng mansyon. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, kaya't napakaganda ng liwanag na pumapailan lang sa paligid. May kulay ng ginto at kaunting rosas sa ulap. Huwag kayong mahiya, sabi nga ni Leo. Ang bahay na to para sa atin talaga, para sa inyo. Nagkatinginan ng mga bata, ang mga mata nila ay puno ng kuryosidad. Wow! Huwag kayong masyadong magtatakbo, baka madapa kayo. Saad naman ni Ava na ang tumakbo na nga ang quadruplets patungo sa malaking fountain sa gitna ng hardin. Dali-dali silang pumunta sa isang lugar kung saan nakalatag ang mga laruan. Mula sa bola, frisbee, hanggang sa mga maliit na bisikleta. Nakita ni Leo ang mga paborito ng mga bata kaya dali-dali nga niyang kinuha ang isang freebie. Hawakan mo to! Naku Dad, kaya niyo ba ako habulin? Nagtawanan nga silang lahat. Si Ava ay nakaupo nga sa isang bench. Pinagmamasdan ng mga bata at si Leo na masayang nakikipaglaro. Hindi niya mapigilan ng mapangiti. Leo, salamat. Mahinang sabi nga ni Ava. Gusto kong makita silang lumaki ng masaya kasama ang tunay nilang pamilya. Pagkatapos ng ilang oras ng laro, nagpunta nga sila sa loob ng mansyon kung saan may handa ng hapunan. Espesyal ang bawat putahe. Paborito ng mga bata at ni Ava. Kanina pa ako nag-aabang dito. Teka, may sorpresa pa kami. Kinuha niya mula sa bulwagan ng isang malaking kahon na may ribbons. Ito ay regalo para sa inyo.
Agad namang nagbukas ang mga bata ng kahon. Sa loob ay may mga bagong libro, mga puzzle at ilang laruan. Thank you, Dad! Enjoy kayo ito na ang simula ng masaya nating pamilya. Ani nga ni Leo. Pagkatapos ng hapunan nagtipon-tipon sila sa living room kung saan nakahanda nga ang projector at kumot. Movie night! Sigaw nga ni Ava. Pinili ng mga bata ang isang animated film na puno ng mga adventures. Magkasama silang nanood, niyakap ni Leo ang mga bata habang si Ava naman ay nakasandal kay Leo. Ramdam ang init ng pagmamahal sa bawat isa. Sa huli ng gabi, habang papasok na sa kanilang mga kwarto ang mga bata, naglakad si Ava at Leo sa terrace ng mansyon. Alam mo, hindi ko inakala na ganito tayo kasaya. Sabi niya ni Ava. Ako rin. Sagot nga ni Leo. Pero ngayon handa na akong gawin ang lahat para sa inyo. Ani pa nga ni Leo. Niyakap ni Ava si Leo at sabay nilang tinignan ang mga bituin, sabik, sa mga araw na darating. Isang linggo pagkatapos ng masayang bonding sa mansion, plinano na ni Leo ang isang espesyal na sorpresa para kay Ava. Nilapitan niya ang mga bata at ipinaliwanag ang plano. Mga anak, gusto ko sanang tulungan niyo ako para mapasaya si Mommy. Paano po, Dad? Gagawa tayo ng isang surprise party. At ihilingin ko si Mommy na maging asawa ko. Gusto ko sanang makasama namin kayo sa moment na yon. Paliwanag nga ni Leo. Wow! Gusto po namin yun! Sa araw ng proposal, ginising nila si Ava ng maaga at dinala siya sa garden ng mansion. Habang naglalakad sila, napansin ni Ava na may mga lumilipad na mga lobo na may mga bulaklak at may mga ilaw na kumikislap sa paligid. Anong nangyayari? Tanong nga ni Ava habang hawak nga ang kamay ni Levi. Biglang lumitaw ang mga bata mula sa likod ng mga puno. Hawak ang maliliit na kartolina na may nakasulat na Mommy, will you marry Dad? Mga anak! Sigaw nga ni Ava at napaiyak sa tuwa. Mommy, gusto ka po naming makitang masaya palagi. Dad, kami ang magiging best helpers mo. Saad pa nga nila Axel at Luke. Hindi pa natatapos, lumabas si Leo mula sa likod ng mga halaman, may hawak na maliit na kahon ng singsing. Lumapit siya kay Ava at sa sobrang emosyon, niyakap siya ng mahigpit. Ava, alam kong marami tayong pinagdaanan. Pero ngayon gusto kong bumalik sa simula ng ating kwento. Gusto kong maging pamilya tayo, buo at masaya. Kasama ang mga anak natin, ikaw ang mahal ko. At gusto kong maging asawa ka. Ano nga ni Leo? Humakbang si Leo, lumuhod nga at inabot nga ang singsing. Tumulo ang luha ni Ava, sabay umarap nga sa mga anak. Habang tinatanggap ni Ava ang singsing, niyakap niya si Leo at ang mga bata. Oo, yes, I will marry you. Naluluha na saad na nga ni Ava. Nagpalakpakan ng lahat. Puno ng saya ang paligid. Mabilis na lumipas ang araw. Maaliwalas ang umaga. Ang mansion ay puno ng kulay, mga bulaklak na puti at pastel pink, mga banderitas na kumikislap sa hangin at mga ilaw na nakabitin sa mga puno. Ang hardin ay naayos para sa isang outdoor wedding na eleganteng-elegante. Masayang naglilibot-libot ang mga bata, Ares, Luke, Axel at Levi, nakaayos sa kanilang maliliit na suits. Nagkikibit-balikat sila habang hinahawakan ang mga bulaklak para sa bridal entourage. Ready na ba kayo? Tanong nga ni Ava habang nakangiti. Nakasuot nga ng puting gown na may banayad nga na lace. Opo, Mommy! Sigaw ni Ares, sabay kay Luke na nakangiti ng malaki. Si Leo naman ay halatang excited pero may konting kaba habang inaayos ang kanyang kwelyo. Habang nagsisimula na ang seremonya, pumwesto ang mga bata bilang mga flower boys. Nagkalat sila ng petals sa walkway, sabay tawa at hiyawan. Naroon din ang pamilya ni Leo, mga magulang na tahimik pero masayang masaya. At syempre si ang ina ni Ava na hindi mapigilang
Ngumiti sa tanawin. Naglakad si Ava sa aisle, hawak ang braso ng kanyang ama. Sa kabila, nakatingin si Leo na parang siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Bulong nga ni Leo sa sarili. Nang magsalita ang pare, tahimik na nakikinig na ang lahat. Si Ava at Leo ay naghawak kamay habang binibigkas ang mga panata. Sa harap ng Diyos at ng mga mahal natin sa buhay, pinapangako ko sa iyo, Ava, na mamahalin kita at aalagaan ang ating pamilya. Ani nga ni Leo. Leo, pinapangako ko rin na sa bawat araw at ipapakita ko ang pagmamahal ko sa iyo at sa ating mga anak at magiging matatag tayo sa hirap at ginhawa. Habang nagpapalitan ng singsing, masayang ngumiti ang mga bata at proud na nga sila sa kanilang mga magulang. Naku Ares, huwag mong kalimutang ipasa ang bulaklak kay Mami. Nagtawanan ng mga bata habang nagkakalat nga ng petals. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula ang reception. May sayawan, tawanan, at maraming pagkain. Si Leo ay nagbigay ng maikling speech, puno ng pasasalamat sa lahat. Ava, ikaw at ang ating anak, ang pinakamatamis na biyaya sa buhay ko. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal. Ani nga ni Leo habang naluluha. Niyakap ni Ava si Leo habang nakangiti sa kanilang mga anak na abala sa pagdadrama ng mga dance moves. Hindi maipaliwanag ang saya sa mukha ng buong pamilya. Naging simula ito ng panibagong yugto, puno ng pag-asa, pagmamahalan at pagtanggap. Naging masaya ang pamilya nila sa sumunod na mga araw. Pumunta sa Italy ang pamilya para sa honeymoon ni Ava at Leo. May sarili silang room, habang ang mga anak ay nasa kabila kasama ang kanilang lolo at lola. Sabi ni Luke, babae raw. Ani nga ni Leo. Kumunot ang noo ni Ava sa asawa ng marinig ang sinabi nito. Babae? Tanong nga ni Ava. Pinalingan siya ng asawa at hinilikan nga sa labi tapos ngumiti. Little sis. Agad na namula nga ang pisngi ni Ava nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Si Luke ang ikaw. Both. Sagot naman ni Leo. Kaya natawa na nga lamang sa kanyang asawa. Halikan pa nga sana ni Leo ang asawa nang biglang may nag-doorbell sa pintuan. Nagtawanan ng mag-asawa dahil alam nga nilang mga anak nila yon. Mommy, Daddy! Paano kami makakagawa ng little sis? Saad naman ni Leo nang tumakbo nga ang apat sa kama nila. Nagkatingin na ng apat sabay bali nga sa kanilang magulang. Wrong timing po ba kami? Sinamaan ang tingin ni Ava ang asawa tapos ay bumaling sa mga anak at ngumiti rito. Don't mind your dad, pero want po namin ang baby sis. Ani pa nga ni Levi. Napasa po na nga sa noo si Ava at si Leo ay sumabay pa nga sa mga anak. Leo, sigaw nga ni Ava kaya naman mas lalong natawa si Leo na sinabayan pa ng mga anak nila. Sa muling pagtatagpo nga ng landas ni Leo at Ava, na naputol noon ay muli nga silang nagkayos at nabuo ang kanilang pamilya. Ngayon ay magkakasama na nga silang anim na may saya at mas matatag pang relasyon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Leo at Ava. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nat Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliana Bebe, Presbyteris Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayangan, Dionisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merli Brogada, Marilu Kabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose,
Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romano Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mejia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Austin Lito, Alexa Ani, Matea Estrella Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Anne Flor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Nilda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenovares, Sally Mariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Basalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Mary Chan, Ann Mariano, Roma Guzman, Gabrielio, Yu, Maria Rita Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floydette, Matt Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Cablo, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Aaron Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mejia, Elvie Candontol, Corazon Banque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahin, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Kristen, Susana, Tessie, Rambawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Romero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Nalapaya, Benz, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jeromina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores,
Lisbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Rani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Emily Galado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Mabebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fernavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagawa, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penny Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londona Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezaline Umbay, Allen, Ace, Nino Regidor, Joyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Albior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Emmy Ramirez, Doris Dal Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Ronald Carrion, Juliet Pambilio, Lynn, Leneline Zenny Marion, Renoni Anya Lucas from Bacolod City, Molina, Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Bernardo, Roach Ann Rodriguez, at shoutout pa rin po sa lahat ng mga sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.